Siya nag-reach out. Hindi nga, nabigla nga ako nag-text eh. Sabi ko, saan kaya nakuha na number ko? Pero hindi ko na siya tinanong. Kasi nga, ang number naman namin, siyempre, lahat naman tayo, hindi natin alam kung sino na may hawak ng mga numbers natin. So I just decided na, sige, siguro isa sa mga kaibigan ko na kilala yung kaibigan niya or something like that. I think takot siya talaga. Tapos sabi niya, sabi niya, kung paano niyo ako matutulungan? So I still remember telling her na, alam mo, para ka namin matulungan. Pumunta ka, magsalita ka, be truthful, sabihin mo lahat ng nalalaman mo, and who knows, the whole government will help you. Kasi nga, ako personally, hindi to lahat ng members. Ako kasi nakikita ko list siya eh. Although kasi ang feeling ko, yung mga cheque or bank account na hawak niya, siya lang ang nakapangalan. Pero yung pag-i-issue ng mga yon, malamang ganun din ang ginawa niya, katulad ng ginawa sa kanya, katulad ng ginawa niya kay Ronaldin Baterna, na pagkatapos na pirmahan ni Ronaldin Baterna lahat ng cheque, ibinigay na niya kay Cassie. Most likely, ganun din ang ginawa sa kanya. Pagka-issue na niya, pagka-pirma niya, hindi na niya nilalagyan ng mga pangalan yon. Yun ang pinaka-boss ang magsusulat doon. So, ganun na nangyari doon. Kaya that's the reason why we want the waiver. Yun ang ni-explain namin sa kanya siguro nung una hindi niya maintindihan or maaari nagdi-deny lang siya. Kasi dalawang bagay yan eh. Maaari nagsisinungaling siya, maaaring nagsasabi siya ng totoo, or binabalanse niya muna kung ano yung pwede niyang mabargain sa amin or sa gobyerno. Yun yung mga bagay na we have to balance eh. Kaya kami, naging soft kami sa kanya dahil suddenly, nakakooperate na siya. Pero kung hindi siya nakikooperate, nakakulong na yan sa Mandaluyong.